Mga ka-express, welcome back sa channel na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Basketball Crazy Country. Yan ang Pilipinas. Kahit saan ka tumitingin, may basketball court. Sa eskinita, sa bundok, sa gilid ng dagat o kahit sa mga lugar na halos wala nang mapaglaruan. May ring na gawa sa bakal ng drum o gulong ng tricycle. At bola, minsan niyog, minsan bola ng volleyball, pero siguradong may dribble sa daan. Ganito kasidhi ang pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball. Bata pa lang, nangangarap na. Lahat gustong maging susunod na Jordan, LeBron o Kobe. Pero ang tanong, kailan ba tayo magkakaroon ng first ever homegrown Pinoy na makapaglaro sa NBA? Ang tanong na ito ay ilang dekada ng laman ng utak ng bawat Pinoy fan. Ilang beses na tayong napalapit, ilang beses na tayong umaasa, pero hanggang sa ngayon, parang may sumpa. NBA curse kung tawagin ng iba. Naalala niyo pa ba si Kobe Paras? Batang-bata pa lang, viral na. May highlight siya na umaangat ang tuhod sa ulo ng kalaban. Naglaro sa high school sa US, nag-commit pa sa UCLA. Akala natin diretso NBA na. Pero dahil sa eligibility issues, napilitan siyang palipat-lipat ng schools at natapos sa ibang direksyon ang kanyang pangarap. At sumunod naman si Japet Aguilar. Legit na 6'9", athletic, may depensa, may tira. Nag-try out sa NBA teams, nakasama pa sa D-League, pero hindi rin umabot. Sa halip, bumalik siya sa PBA at naging superstar dito. Tapos dumating si Ray Parks Jr., anak ng isang NBA caliber import sa PBA. Sulit sa college, nag-training sa US at umabot pa sa NBA Summer League. Pero kahit gaano kagaling ni Ray, hindi rin siya pinalad. Binalikan niya ang Asia at naging player ng ABL at PBA. Pero ang pinakamalapit na talaga, walang iba kundi si Kai Sotto. Sa taas niyang 7'3", bata pa lang siya, binansagan na siyang future ng Philippine basketball. Nag-training sa The Skills Factory sa US, sumali sa NBA G League Team Ignite at hindi rin siya natuloy dahil sa national team duties at halos lahat ng scouts ay humanga sa kanyang potential. Pero sunod-sunod ang mga setbacks. Hindi napili sa NBA draft, na-injure pa, lumipat ng liga sa Australia, Japan, at ngayon ay patuloy na nilalaban ang pangarap. Pero kahit pa ganito, si Kai pa rin ang pinakamalamang na makapasok sa NBA sa mga darating na taon. Pero teka, mukhang may bagong challenger. Si Kevin Cabao, galing Lasal, naging UAAP MVP, at ngayon ay nagtitraining na sa US para sumubok sa NBA Summer League. Iba ang galaw ni KQ, para siyang European-style big man, may court vision, may tira sa labas at may leadership. Hindi man siya kasing tangkad ni Kai, pero kompleto sa skill set. At kung titingnan natin ang kasaysayan, parang may pattern. Palaging may isa o dalawa na halos umabot, pero lagi tayong kinukulang ng konti, minsan height, minsan exposure, minsan injury, o minsan political decisions ng team managers. Kaya ang tanong ng sambayan ng basketball fans, NBA curse nga ba ito? Bakit parang may humaharang sa tagumpay ng Pinoy na makapasok sa pinakamalaking basketball stage sa mundo? Pero eto ang magandang balita, mas malapit na tayo kesa dati. Noon wala tayong access sa mga NBA scouts. Ngayon may YouTube, may social media, may highlight tapes. Noon walang structured training. Ngayon, may mga private facilities na gaya ng EWP, Skills Factory at may mga overseas camps. At noon, walang naniniwala sa Pinoy sa global stage. Pero ngayon, ginagalang na tayo sa Asia. Tingnan nyo ang performance ng Gilas Pilipinas kontra Latvia. Tinalo natin ang top 3 teams sa buong mundo sa kanilang mismong territory. Sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo,
nag-dominate. At si Justin Brownlee, umarangkada. Ibig sabihin lang na may kakayahan ang mga Pinoy. May laban tayo. At kung may Kai Sotto at Kevin Kiambao na ngayon, hindi malayo na sa susunod na NBA draft, marinig na rin natin ang pangalan ng isang homegrown Pinoy. At bakit ito mahalaga? Well, hindi lang para sa player mismo, kundi para sa buong bansa. Imagine the pride ng bawat Pinoy kapag makita natin may kababayan tayong naglalaro sa Staples Center o sa Madison Square Garden. Imagine ang inspirasyon na dala nito sa bawat batang naglalaro ng basketball sa ilalim ng araw sa kanto. Isang NBA player na Pinoy ang magpapatunay na posible. Posible ang pangarap, posible ang NBA. Pero syempre, hindi lang sa talento natatapos ang laban. Kailangan ng sistema, suporta, exposure at tuloy-tuloy na training. Kailangan ng disiplina at tamang mindset. At higit sa lahat, kailangan ng buong Pilipinas sa likod ng bawat pangarap. Basketball crazy country, yan ang Pilipinas. At sa buong mundo, iilan lang ang mga bansa na #1 sports ang basketball. In fact, lahat ng eskinita ay merong basketball court. At hindi lang yan, kahit sa mga napakalayong lugar ay makikita mo ang mga makeshift ring na inilagay sa mga niyog at sometimes ang kanilang bola ay ang bunga na rin ng niyog. Well, ganyan kasikat ang sport na basketball dito sa Pilipinas and everybody wants to play basketball. Bigyan mo ng bola ng football o volleyball and expect the Pinoy to dribble it na parang basketball. Pero kahit milyong-milyong Pinoy ang naglalaro ng basketball araw-araw, ay wala pa rin na-produce na homegrown Pinoy na nakapaglaro sa NBA. And then dumating si Kai na akala talaga ng buong Pilipinas na siya na ang first homegrown Pinoy to play sa NBA. Pero ang daming bad lucks sa kanyang journey, kaya inabutan pa siya ng injury, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nakaabot sa NBA. Although many believe na in the right time ay makakapasok pa rin si Kai sa NBA. Pero mukhang mas dumami pa ang mga NBA prospects ng Pinas dahil ngayon ay nasa US na si Kevin Kiambao nagtitraining at balak ring pasukin ang NBA sa pamamagitan ng NBA Summer League. At sino kaya ang magiging first homegrown Pinoy to play sa NBA? So kailan nga ba mababasag ang NBA curse? Posibleng next year? Posibleng 3 years from now? Pero isa lang ang sigurado, malapit na. At sa araw na yon, sigurado mga ka-express, magugulat ang mundo. At huwag nating kalimutan mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-comment kung sino ang sa tingin mo na magiging unang homegrown Pinoy to play sa NBA. Si Kai Sotto ba o si Kevin Kiambao? Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.